Yo, what's up mga tropa, no? So, meron lang tayong ni-repair na printer na brother. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo malalaman kung yung brother na ink ay mga nabibili nyo ay peke. So, eto, nabili natin around 300 plus somewhere out there, no? Pero bibigyan ko kayo ng link kung saan kayo makakabili ng original na brother na ink. So, eto nga pala yung brother na ink, D60BK. So, black to. Marami na siyang compatible na printer. So, dun nyo lang siya pwedeng ilagay. So, simulan na natin sa kanyang box. Pagka bumili kayo ng brother na ink na black or kahit anong kulay, sa box pa lang malalaman nyo na, mararamdaman nyo na yung karton parang malambot yung pagka-peke, no? Sa original, medyo may pagkakapal yung kanyang karton. So, nakaganyan yan. Pagka binili nyo, nakasabit-sabit yan somewhere out there sa tindahan. Una nyo makikita dyan, etong parang transparent nya na ganito. Parang yung nagre-rainbow, no? Ang makikita nyo dito, isang brother na nasulat na malaki. Tapos, kapag ka tinilt, nagre-rainbow siya, makikita nyo may green na parang gold yung kulay niya. Tapos, mababasa nyo dito, genuine. So, kapag ka fake yung nabili nyo, hindi siya magtitilt yung sticker niya, para lang siyang naka-steady. So, kapag ka original, pagka tinitilt nyo, kung nakikita nyo man sa camera, ayan, no, nagbabago-bago yung kulay niya. At eto, pwede nyo tong ma-scan. Tsaka parang meron siyang bulaklak kapag ka tinitilt nyo. Ayan, no, nakalagay genuine brother, may malaking brother na nakalagay. Ayan, tapos guhit na linya-linya na putol-putol dun sa ilalim nung salitang brother. Ayun, yun pa lang, pagka nakita nyo pa lang yon, sure na yun na original. At inuulit ko, may mga genuine na nakasulat dun sa pagka tinitilt nyo yung sticker. So, kapag ka binuksan nyo naman, ito yung makikita nyo, no? So, sa mga fake, halos parehas lang din yung plastic. So, sa original, makikita nyo, merong parang tapyasan dito sa gilid para dito nyo ipipil sa original, no? Hindi ko lang alam sa peke, kasi parang ginaya na rin to ng fake, yung gupitan, ayan, no? Yung parang, ayan, yung kung nakikita nyo yung maliit na yon, para dito pinupunit. So, wala masyadong ano sa plastic kasi madaling madaya at madaling ma-print. So, dito na tayo sa bote. Kapag ka bagong bilhin nyo yung bote, no, mag-click yan, parang magka-crack pagka in-open nyo. Tapos, unang-una, may nakalagay siya na brother. Parang sa Epson, no, may brother dito sa taas, brother din dito sa ilalim. Kasi kapag peke, makinis lang yung itaas niya, no, wala siyang nakasulat na brother or walang naka-emboss na word na brother kapag fake. So, dun pa lang malalaman nyo na kapag ka-original. Pero itong mga bote na to, mga tropa, binibenta to or binibili. May mga bumibili nito na mga mandurugas din at sinasalinan nila ng peke na ink. So, make sure na talagang nakasealed yung mga bote na binibili nyo, kasi pagka bagong bili, kapag original, pagka binuksan nyo to, meron siyang parang scotch tape dito sa ulo niya at hindi nyo siya maisasalin hanggat hindi nyo tinatanggal yon. Makikita nyo sa video na yan, ayan yung parang scotch tape, tatanggalin nyo yon, ayun yung parang isa rin sa indication na urig yung inyong mga ink. Tsaka kung makikita nyo, no, yung pagka-black niya, talagang sobrang itim. Ayun, no, eto halos wala na tong laman, siguro merong mga konting patak, pero kapag tinutumba mo siya, kumakalat pa rin dahil talagang sobrang itim nung original na ink. Sa mga box niya, halos wala namang makikitang sa pekes tsaka sa tunay, pero sa peel, etong orig, medyo makapal yung kanyang karton. Yun, no, tapos ayun, no, may mga sulat-sulat din na ganyan, Chinese, Korea, Thai, ayan, o, Indo, yan makikita nyo kung rig, dahil ito sa mga to. Tapos syempre yung best before nya, ayan, 2026 pa, kailangan matagal pa, hindi pa masyado hindi pa siya expired. Ayan, o, kasi dito sa karton na to, hindi naman masyado konti yung features nya, unlike sa Epson, sobrang dami. Kaya parang ang pinakabasihan nyo na lang talaga dito, yung tuktok, tsaka yung sa ilalim, brother, may nakalagay, tsaka yung kulay itim nya, talagang itim na itim, talagang matingkad yung pagka-itim nya, no? At wala na talaga tong laman, pero kita nyo, no, kahit i-stay nyo ng ganyan, hindi lumalaglag yung kulay or hindi nagdadrop sa pinakailalim yung kulay. Makikita nyo kulay itim pa lang, itim na itim. Siguro kapag ka sobrang nakastay na yan, ayan, babagsak na yung mga kulay, no, yung mga residue. Ayan, basta original na ink, talagang matingkad. So sana natutunan nyo kung paano i-identify yung brother na ink, kung peke at original lang ang inyong mga gamitin. So ayun lang, dito na natin tatapusin yung video na to. At same lang to sa mga colored sa CMY ng brother. So bye bye.
At isa pa pala no, pahabol no, etong guhit-guhit na to, meron siyang paalon-alon na linya. Ayan, sa Peki kasi walang ganitong detalye. So, yun lang.